na evangelism. Okay. And kasi marami raw Pilipino doon, maraming may makampo doon na mga Pilipino. So, our goal na ma-reach out sila. Okay, so, yun ang prayer namin at pasalamat kami. Nagpapasalamat ako ng lubos sapagkat sila mismo nag-open yan. Okay? So, it is a good thing na kung, di ba, sabi ni Lord, lahat tayo ay magkukusalisate, lahat tayo ay mag-cooperate, mag-participate. Di ba? Ang saya ng gawain. Pero kung ikaw lang mag-isa na naglalakad, you feel something na, kahit sa akin, kasi talagang mahilig ako maglakad na mag-isa. Okay? Kaya, minsan I feel such, na sadness. Okay? Kaya minsan, sabi ko, ano kaya gawin ko? Magsishare ba ako ng word ni Lord o hindi? Parang, ganon ang nasa isip ko. Pero, without ginagawa ko, I just ask God na meron ba akong masiran sa gabing ito, sa oras na ito, Lord? Just help me and guide me. So, somehow, God is good na kung saan God has make a way na may nakita ko mga Pilipino ay ma-share ko kaagad. Okay? Without doubt, without thinking, okay? Without my mind, di ba? But, if the Lord will work sa buhay natin, talagang mangyayari yan. Kahit na ayaw mo o hindi mo gusto, God will make a way for you. Okay? Because it is His plan sa buhay natin. God will use our lives for His purpose. Kaya tayo nandito. Amen? Yun ang pinapasalamatan ko sa Panginoon. At yun nga, may isang kapatid na nagtanong sa akin, bakit kailangan mag-memorize? Sabi sa akin. Sabi ko, wala namang problema kung ayaw mo mag-memorize o ayaw mo mag-familiarize, whatever. Wala namang problema doon. But it's a good thing na meron ka talagang dala-dala na mga bala, di ba? Siyempre, pupunta ka sa battlefield. You're going to war. You're going to fight. Wala kang dalang armas. So, mas maganda na meron ka talagang foundation na dala-dala na kahit saan ka man, kahit may Bible ka man na dala o wala, ay you are ready to fight. Amen? So, yun ang yun. Sabi ko sa kanya, kasi nag-agree naman siya. Sabi niya, praise the Lord, amen, sabi niya. Yun ang yun din ang sa atin, sa work, sa trabaho. I praise the Lord is because na yung environment na makasamahan ko ay maayos ang pakikitungo namin sa isa't isa. At ayun nga, kaya sa opisina, laging masaya. It's because that God is with us. Amen? We are a channel of blessing for them, to them. Okay? So this is what I can say today na ma-share ko sa inyo. Is there anyone? Alright, praise God. Yes, ating lahat, no? Sa akin, talagang God is good all the time. Kasi from the start na nagbakasyon ako for 4 years, hindi ako nakauwi ng Pilipinas. Then last month, nakauwi ako. Praise God. The whole time na nasa Pilipinas ako, walang naging aberya. Kaya sabi ko talaga, nasa akin ang Diyos. Kasama ko siya palagi. And then, dumating yung time na, kasi dati, every Sunday pag nandun ako, niyayaya ako ng kapatid ko na magsimba. Gigisingin niya ako alas 4, alas 5 na madaling araw. Oh, magsimba na tayo. Pero nung dumating ako, ganun kasi kami yung kapatid ko sinundan ko, talagang close na close kami. So kinausap ko siya bago kami nagpunta sa bahay ni Kuya Nas. Sinabi ko, Diche, may ina-attend ako sa Saudi. Tapos sabi niya, ano yun? Baka kalokohan yan. Sabi ko, hindi. Sabi ko, ano siya, Bible study, natuturuan ako magbago. Kasi alam naman nila na
Pag nasa Pilipinas ako, ganun ako, ganun. Walang say-say yung ano ko. Kaya sabi niya, oh, di mo bait ka na ngayon. Sabi ko, di obserbahan mo ko kung ano makikita mo. So, bago kami pumunta kay Kuya Nas, nung nasa daan kami, sabi niya, may nagbago sa'yo. Hindi ka hindi ka katulad ng dati na lagi kang maangas, laging ganon. Ngayon, pinagpapasensyahan mo lahat. Sabi ko, kaya nga sabi ko sa iyo maganda ang naituro sa akin. Natuto ako lumapit kay Lord. So, kaya nung hindi niya na ako ginigising para magsimba. Sabi ko, nagbabasa man ako ng Bible, malapit na ako sa Diyos. So, para sa akin, okay na ako dito. So, tapos sabi ko, kung pwede na ako yung buong puso ko lang ibigay kasi pumayag na yung mga kapatid ko na dito na ako. Hindi na nila ako isasama doon, na ganun. Kaya hindi na nila ako sinasama. So, praise God kasi talagang napaliwanagan ko sila ng maayos. Nagsang-ayon sila sa dapat mangyari. So, thank you talaga sa Lord. Thank you. Amen. Tama, tita. Amen. Salamat sa buhay mo, tita, sa change na ginawa ng Lord sa iyo, and it's a good thing na you are a blessing sa family. We are a blessing. We must be a channel of blessing all the time. Amen. Okay. So is there anyone? So if there's none, there will be a special number. Si Mark sana tatayo mag-testimony. Si Mark? Meron? Oo. Basta sa si Mark? Oo. Okay na. So praise the Lord that bigay natin sa operatory. Amen. Yes, amen. Para ito sa ating Panginoon, Amen. pagiging po ng ating Panginoon sa Panginoon. Salamat po sa mga dakila di malam. Ama, salamat din
pamilya. Welcome. Welcome. Amen. Purihin ko, natopo ako. Praise God. So, sa mga magpalang gabi kong muli sa lahat mga kapatid. Kamusta po? Let's do it. Amen. Hallelujah. Pari ko yung papa natin Panginoon. Amen. Hallelujah. Are we blessed, church? Amen. Amen. So tonight, if we bless, we honor God, right? Amen. Amen. So, when we honor God, dapat pagkalog natin sa Kanya lahat. Walang reservation ba? Amen? Kasi meron na tayong tanggap eh. May natanggap pang bawat isa? Amen. Sure? Amen. Amen. Pag naka-Lord tayo, sigurado dapat tayo, no? 100% that we receive gift from God. Amen po. Today, dito pang likod, sa giving po. So, pisa natin. Amen. Praise God. So, maging title po natin tonight about giving, faithful stewards who honor God. Faithful po ba? Faithful po ba mga kapatid? Because we receive something from God, we must be a faithful steward mga kapatid. Amen po ba? Kung wala tayong natanggap, wala tayong may bibigay talaga, di ba? Amen? So, ang pag-usapan po natin gabi, sa Proverbs 3:9-10, honor the Lord from your wealth and from the first of all you produce, so your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with the new wine. Amen? Sarap po, ano? When we honor God, He will overflow our blessings mga kapatid sa bawat isa mga kapatid. Amen po ba? That when we honor that, when we prioritize God to all of our wealth, financials, all we have sa ating mga kapatid, God will honor also. Amen po ba? Amen po, napakabuti po natin Panginoon mga kapatid. Meron lang po tayong tatlong principles tonight. Una po, when we honor God with our wealth, we call to honor God with our wealth that suggests our financial resources should be viewed as gift from God. Amen po mga kapatid? Nakakatanggap po tayo ng monthly na sahod natin. Kasi nandito po tayo sa Saudi, nagtatrabaho po tayo. Amen po ba? Amen po. Naisip niyo po natin na kaya ako tumatanggap ng sahod dahil galing sa kumpanya o galing kay Lord? Amen mga kapatid. Pinagpala tayo Lord kaya tayo pinunta dito sa Saudi. Dahil nabibless tayo, hindi po ba? Dahil meron tayong Lord, meron din natatanggap bawat buwan-buwan. Amen po ba mga kapatid? And we are stewards of what He has provided. Kapatid. God provided us the blessing. So, mag-steward tayo sa Kanya. And dapat tayo maging steward. This means that prioritizing God in our financial decisions acknowledge His sovereignty over our possessions, mga kapatid. Nasa lahat ng ating natatanggap, lahat nating alalahanin na kay Lord, lahat nagmula ng ito. Amen. Amen ba? Gaya ng sabi sa Malakay 3:10, bring all the tithes into the storehouse so there will be enough food in my temple. So if you do, says the Lord, heaven and armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out blessings so great you would have enough room to take it. Try it and put me to taste. Sarap mga kapatid, ano? Sabi ng Lord, try me. Try me mga kapatid. Sabi ng Lord yan, try me. Amen. Kundi pag-aapawin tayo mga kapatid sa pagpapalan niya. Amen. Yes, hallelujah. And second principles po, first fruit principles. Sino pong gusto nito? Amen, lahat po ano. First fruit principles, it indicates that we should give to God first. Before addressing other expenses or desires, this principle shows our reliance on God, on our commitment to prioritize Him above all else mga kapatid. Pag dumating ang sahod, sino nauna? Si Mrs.? Si utang? Hallelujah. O si pangangailangan? Lagi natin lalahanin na we are blessed with the Lord. Dapat po lagi una si Lord sa lahat. Hindi po ba? For instance, yung grilo sunod na yon. Bless ka na ni Lord. Na yung si Lord. Amen ba? May grilo yan. Amen. So sabi niya dito, that God and our commitment should prioritize Him above all else mga kapatid. Sa lahat ng biyaya na tatanggap natin, lagi si Lord ang unahin. Thank you Lord! I'm blessed again. Every month, blessed na blessed. Hallelujah. May grilo na naman. O, di ba? May bonus pa. Praise God. Sabi niya sa Exodus 23:19,
As you harvest your crops, bring the very best first. Harvest the house of the Lord your God. Eh, mga kapatid, sa bawat buwan, lagi nag-alalahanin na may Lord tayo. Pasalamatan na siya to give honor what we have, what we receive. Mga kapatid. Amen? Third thing, third principle, promise of abundance. Ito na po, no? Masarap to. Kasi laging gusto natin talagang abundance, no? Pagpapala, Lord. Sabi niya dito, when we honor God with our wealth, we will bless us abundantly. This does not necessarily means that we will become wealthy in material terms, but rather that God will provide for our needs and bless us in a ways that may not be always be financial. Ibig sabihin, hindi lang pala pagyayamanin tayo ng Lord. May mga maraming bagay na pala na hindi natin nasahan. Sa health mo, sa pamilya, sa relasyon sa pamilya mo. Kung may kaaway ka, pagbubatingan ng kaaway mo, payamanin ka ng kaaway mo. Gusto mo ba yan? Amen. May gagawin ng Lord, hindi lang sa financial, material na bagay, mayroong kapatid. Spiritually din. Gusto niyo ba yan? Amen. Oo, gusto ko yun eh. Abundance yun eh. Promise yan ating Panginoon. Sabi niya dito, 2 Corinthians 9:6-8, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. For each of you should give what you have decided in your heart to give. Not reluctantly, hindi yung nagdududa, pag-aalinlangan, or under compulsions, but God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things and all times, having all that you need, you will abound in every good works. Amen. Gusto nyo ba? Sarap doon. Siksik-lig hanggang tumahapaw mo. Putit pagpapalan ng Lord. So lagi niyong alalahanan ng ating Panginoon. Amen. Three principles, conclusions na po tayo. Amen. First, it encourages us believers to honor God with your wealth through the practice of giving. Nandito tayo sa ating giving, mga kapatid. Amen po ba? By doing so, we position ourselves to receive God's blessing and provisions. Andun pala tayo sa pagpapala. Amen po ba? Amen po mga kapatid. Sarap nun. So it reminds us also that our relationship with God is deeply intertwined with how we manage our resources. Kung si Lord pala, nagkapapaalala sa atin na ganito, anak, maging good steward ka sa mga pagpapala na pinagkulog ko sa iyo. Pinapaalala natin yung Lord na maging, kung how we manage our resources. Kasi nga, pag wala tayong Panginoon, pag tuwing sahod na lang, kulang na naman. Si utang na naman. But when we have Lord, di mo naisipin, sumahod na naman. Di pa mo sumahod na naman. Hindi mo ba? Ang sarap. Wow. Gusto ko yun. Amen. Praise God. Yes. So, and also, a call to transformative lifestyle of honoring God with our wealth, emphasizing that true abundance comes from placing Him first in our lives, mga kapatid. So dito, binabago tayo ng ating Panginoon. Dati, gastador, kung ano-ano na pinabibili natin, hindi naman kailangan, but Lord teach us to be a good steward. Amen, mga kapatid. And then, by this commitment, deepens our relationship with God and positions us to experience His blessings in a ways that far exceed our expectations, mga kapatid. Amen. Hindi mo ba? Blessing na hindi mo iniisip na, kumbaga, mahigit pa. Higit pa sa inakala mo, kapatid. Sino may gusto nun? Amen. Ang isip mo, milyon. Pero ang Lord, billion. Amen. Ha? Ang sarap, di ba? Amen. Praise God. Last, by remembering that this principle lead us not only to personal fulfillment, but also a legacy of faithfulness that impacts generations to come. Amen. It means hanggang sa susunod pa nating salinlahi, mga kapatid. Once we trust God, honoring Him all the time through our giving, we must be a good steward sa lahat ng pinagkaloob ng kapatid. Amen. Lagi na yung dalahanin na si Lord ang may kaloob ng lahat ng pagpapalang ito. Amen. So praise God. Hallelujah. Bless the Lord. Maaari po tayong tumayo at i-bless natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Pwede po natin, isipin mo natin eh. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. How grateful you are, God, Jesus, Lord. How good you are to us, Jesus, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. How we bless in your presence, Lord God, Lord.
Hallelujah, Lord God, Lord. Lord, hallelujah. Bibilib, Panginoon God, na sa bawat isa, Panginoon God, Lord, ay patuloy mo, Panginoon God, Lord, pinagkakalog lahat, sigsigliglig at tumaakon, Panginoon God, Lord. Hallelujah, Lord, na sa bawat isa, Panginoon, dahil turuan mo kami, Panginoon God, Lord, na ikaw siya mauna sa lahat ng mayroon kami, Panginoon God, Lord, na ikaw siya patuloy ka na maging sentro ng anumang mayroon kami, Panginoon God, Lord. Na ihandog namin sa inyo, Panginoon, na buong buo, Panginoon God, Lord God, without a doubt, O Lord God, hallelujah, without a second thought, Panginoon God, Lord, na ikaw at ikaw ang pinagmulan na lahat ng mayroon kami, Panginoon God. Salamat, O Lord God, tonight na pinaalala mo sa amin, Panginoon God, that we give, Panginoon God, Lord, not just we only give for this church, Panginoon, for this panbahan, Panginoon God, but we give to honor you, O Lord God, hallelujah, to our finances, Panginoon God, Lord, to our resources, na what we have, Panginoon God, Lord, we honor you, Jesus. We glorify your name, O Lord God, that you are our giver, O the Lord God, that you are the first who give us, Panginoon God, Lord. Hallelujah, Jesus, Lord. We thank you, Panginoon God, Lord, maging sa bawat isa, Panginoon God, Lord, hallelujah. I know, God, Lord, na hindi mo pagkukulangin bawat isa, Panginoon God, Lord, at patuloy mo, God, sustain bawat pang-araw ang Panginoon, Panginoon God. Salamat, O Lord God, hallelujah. We are so blessed and we are so thankful that we have a God, hallelujah, a God that will always be there and always be true to your promises, Panginoon God, Lord. Na sa bawat pangako, Panginoon God, ay patuloy mo tinutupad sa bawat isa, Panginoon Lord. Salamat, O Lord. Hallelujah, patuloy God. Napapuring pasalamat dahil sa iyo lamang. This I pray in His name. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Sama-sama nating purihin ang ating Panginoon sa gabing ito. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi sa salita ng Panginoon, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya sa gabing ito, hallelujah, bukan natin ang ating mga labi, awitan natin siya, purihin natin ang Diyos na dakila. Hallelujah, ang Diyos na buhay, ang Diyos na ating sinasamba. Amen? Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Sama-sama, purihin natin siya. Halika, sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpakan iyong kamay, itaas at itaway, lahat ay nagsabi, Diyos ay buhay. Halika, sama-sama, purihin natin siya. Halika, sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay nagsabi, Diyos ay buhay. Halika, sama-sama, purihin natin siya. Halika, sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay nagsabi, Diyos ay buhay. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalabo. May sayaw at papuri para sa Diyos, sa lakit ng puso, pinapala niya
puso, pinagpala ng loob. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan, sa bawat pusong nakakagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog na ay mapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Amen. Hallelujah. 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 Mga kapatid, ang Diyos ay mabuti magpakailanman. Hallelujah. Hallelujah. Mabuti siya sa bawat buhay natin. Mabuti siya noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya patuloy na anulan natin siya ng ating awitin. Hallelujah. Hallelujah. That welcomes me, the kindness of mercy, that bought with blood, warm heart
been defeated. The ruins you restore. I have a testimony of the goodness of the Lord. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. Because of Jesus, I have been changed. Because of Jesus, I have been changed. Jesus, we thank you so much, Father God. Hallelujah. Hallelujah. It's because of you. Hallelujah. I've been changed, O Lord. Hallelujah. Thank you for your love, O Lord God. Hallelujah. Thank you so much for your goodness. And we thank you so much, Father God, for your faithfulness, O God. Hallelujah. And we thank you so much, Father God, that you love us, O Lord. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise you, God. Praise you, Lord. Hallelujah. 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 Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. Because of Jesus, I have been changed. Because of Jesus, I have been changed. Yes, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord God. We thank you so much for all the things that you have done to us. Hallelujah. Thank you, Jesus.